Ito yung intercooler sa yung ginagawa natin na D4CB engine. Napansin ko kasi na basag-basag pala ito kanyang turbo intercooler mga idol. Ni-request ko sa may-ari mga idol, kaso nga lang pupunta daw siya ng Maynila. So doon daw niya bilhan kung mayroong mabili. So pinicturean niya ito mga idol at mayroon na siya dala-dalang sample na picture. Ngayon, habang nandun pa siya mga idol ay sabi niya itemporary lang daw muna natin para lang mapa-under yung makina. So ito mga idol ay dito malaki ang crack dito mga idol. Actually nawala na nga yung katulad nito mga idol, yung base niya, yung lagayan ng bolt dito wala na, naputol. At saka ito na crack itong sa gilid. Ngayon mga idol, dinala ko doon sa weldingan, ay ayaw na raw nila ma-welding mga idol kasi malaki talagang biyak. Ang kanilang suggestion mga idol ay papalitan na lang daw ito, pero sa akin dito ay temporary ko na lang muna paghinang. Epoxy lang mga idol ang gamit ko. Ngayon, ang technique ko dito mga idol sa pag-epoxy para medyo matibay-tibay naman ay painitan ko muna ito mga idol bago ko applyan. At saka itong malaking cotton tip para sangga doon sa kanyang sa kanyang butas na malaki. Butas ito kasyang-kasya yung daliri ko. Nilagyan ko siya ng cotton tip. Saka ko muna nilagyan ng epoxy. So ngayon mga idol, ito na lang ang kulang. Palibot siya na crack. Ayan nakapalibot siya. So ito na lang ang kulang niya mga idol, na nilagyan ko rin ng cotton tip kasi malaki rin ang siwang nito mga idol. Kung lagyan natin ito diretso ng epoxy, sayang lang at mapasok lahat. Kasi ang teknik ko kasi mga idol ay painitan ko muna. Siyempre paglagay mo ng epoxy na mainit siya, malulusaw yun, ay papasok yun lahat. So kailangan lagyan natin ng panangga muna bago lagyan ng epoxy. So ngayon mga idol, ito na lang ang kulang, bali ito na lang ang epoxy natin. Itong sa palibot okay naman siya. Sa ibang portion mga idol ay wala namang problema, walang butas. Dito mayroon din kunti, kaya lang nilagyan na natin ito. Ito lang ang kulang mga idol, lalagyan natin muna ito. Ito lang mga idol ang paagi ko dito mga idol sa paghinang ng itong mga aluminum. Kasi hindi naman ito permanente, temporary lang ito at mapapalitan din natin ng bago. Hintayin na lang natin yung may-ari na makauwi galing ng Maynila, baka mayroon siyang dalang bago. So papalitan din natin ito. Ganito rin mga idol ang paagi ko sa mga sa mga aluminum na radiator na may mga butas-butas na kunti lang, epoxy na lang. Pero ang tip ko dito mga idol, pag naglagay kayo ng epoxy ay kailangan talaga painitan niyo para yung epoxy ay tatago sa butas niya. Kung siyempre may butas yun, kung maliit na leaking may butas talaga yun. Ngayon pag pag iniinit mo muna bago nilagyan ng epoxy, talagang papasok yun sa butas. Kaya yun ang nakadala ng puwersa sa kanya na matibay. So kaya dito mga idol, nakatimpla na tayo ng epoxy. So since na dito sa applyan natin ay mayroon na siyang epoxy dito sa daw nang nilagyan natin, so hindi na pwedeng apoy yung iinit natin. Dito na lang sa ating heater blower, ganyan painitin natin sandali. Pag uminit na siya, saka natin i-apply yung kanyang epoxy. Dahil ito lang naman ang kulang, ito na lang siya. So pag matuyo, pwede nating ikabit. Kailangan talaga may mga idol na matibay ang pagka-epoxy dito kasi alam naman natin itong intercooler turbo ay pressure to siya pag umaandar. So baka mamaya ay matanggal itong ating nilagay na epoxy kung hindi matibay na pagka
pagkalagay. So ganyan lang yun mga idol. Kahit anong apalayan nyo ng epoxy, kailangan nyo talagang initin muna para nang matibay ang pagkalagay. Katulad nito, halimbawa ay radiator ito. Kung halimbawa natin ito sa radiator, tapos may crack dito ng kunti, initan nyo lang siya. Pag uminit na siya, saka nyo lagyan ng tinimplan nyo na epoxy. Kunti lang para hindi masagwa tingnan. So, yan ang paagi ko lang dito mga idol. Sana ay may natutunan. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.